Ang tahimik na revolusyon? Paano binago ng isang bansang naglalakbay ang sistema ng paliparan ng Sydney? Isipin mo ito. Isang grupo ng mga turista mula sa isang bansa na minsan ay may reputasyon sa pagiging maluwag sa oras ang nagawang baguhin ng sistema ng isang pangunahing paliparan. Ngayon, sa Sydney, Australia, isang tahimik na revolusyon ang nagaganap na bumabago sa kaibuturan ng lokal na pamantayan. Para silang mga time traveler na nagmula sa hinaharap. Ang nakagulat sa mga lokal na kawani ay ang disiplinang daig pa ang militar at ang katumpakang parang sa AI dahil sa tindi ng kanilang impluensya. May mga di pangkaraniwang pangyayari kung saan sinubukan ng mga turista mula sa ibang bansa na gayahin sila. Gayunpaman, iisa ang sinasabi ng mga lokal. Ang orihinal ay makikilala sa loob lamang ng 3 segundo. Bakit sila nag-iisa? Bakit nagkusa ang mga kawani ng paliparan na pag-aralan ng kanilang wika? Kapag nalaman mo ang sagot, tiyak na mangingilabot ka sa tagong kapangyarihan na taglay ng bansang Pilipinas. Tuklasin natin ang hindi ka panipaniwalang katotohanan na nagaganap sa Sydney Airport. Ang tunay na Pilipino, makikita sa 3 segundo. Nagulantang ang buong Australia sa mga katangian ng mga Pilipinong nasaksihan ng isang reporter sa Sydney Airport. Ang totoong dahilan kung bakit kusang nag-aaral ng Filipino ang mga kawani ng paliparan. Isang emergency. Ang kasalukuyang nagaganap sa Sydney Airport. Sa tuwing darating sila, nagbabago ng lubusan ang kapaligiran ng paliparan. Sinasabing nanggugulo ang mga misteryosong turistang Asyano sa buong Australia. Ngunit, kamakailan lamang, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Sinasabing sinisimula na silang gayahin ng mga taga-China. Gayunpaman, ang peke ay nakikilala sa loob lamang ng 3 segundo. Parang may dala silang ibang DNA ang mga orihinal. Isang espesyal na paraan ng pagkilala sa tunay at peke ang lumitaw sa lahat ng dako mula sa paliparan hanggang sa mga destinasyon ng turista at ang mga airline ay nag-uunahan upang makuha ang rutang ito. Ano nga ba ang napaka-espesyal sa kanila? At bakit sinisikap silang gayahin ng mga taga-China? Ako si Chloe Walker. 20 taon na ako nagre-report para sa Sydney Morning Herald. Hindi ko inakala noong araw na iyon na magbabago ng lubusan ng buhay ko. Alas, 8:50 ng umaga. Umiinom ako ng flat white sa isang cafe malapit sa Circular Quay. Ang opera house na tanaw mula sa bintana ay nananatiling maganda at lahat ay tila payapa. Biglang tumunog ang telepono. Nang makita ko ang pangalan sa screen, nanlamig ako. Brandon, Airport Operations Manager ng Kingsford Smith Airport. Si Brandon, nakilala kong kalmado kahit pa umapoy ang makina ng eroplano, ay tumatawag sa akin ng ganoong oras. Reporter Walker, pumunta ka sa paliparan ngayon din. Nanginginig ang boses niya. Ang katotohanang naguguluhan siya ay isang patunay na may totoong di pangkaraniwang nangyayari. Anong nangyayari? Terorismo ba? Hindi. May nangyayaring mas hindi maipaliwanag. Isang partikular na grupo ng mga turista ang nagpapabago sa buong sistema ng paliparan namin. Para silang mga taong nagmula sa ibang dimensiyon. Halos madulas ang tasa ng kape sa kamay ko. Nagbabago sa sistema? Mga taong galing sa ibang dimensiyon? Habang nakasakay sa taxi papunta sa paliparan, lalo akong kinabahan. Reporter ka po, di ba? Tanong ng driver na sumulyap sa akin sa rear view mirror. May nangyari ba sa airport? Napakaraming patrol car kaninang umaga. Bagamat sinabi ni Brandon na hindi ito aksidente, nang magsimula ng matanaw ang pasukan ng paliparan, nakaramdam ako ng di maipaliwanag na panginginig. Ang 20 taong instinct ko bilang reporter ay sumisigaw. Hindi lang ito basta pangyayari. May isang napakalaking bagay na nagaganap. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang masasaksihan ko ay hindi lamang isang balita, kundi ang simula ng isang revolusyon na lubusang babago sa konsepto ng industriya ng turismo sa buong mundo. Pagdating ko sa paliparan, umakyat ako sa cafe sa ikalawang palapag ng Terminal 2, ang aming tagpuan. Naghihintay na si Brandon at ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Mas seryoso siya kaysa karaniwan. Walker, salamat at dumating ka. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Naramdaman ko ang panginginig mula sa kanyang palad. Ano po ba talaga ang nangyayari? Parang hindi tama ang boses niyo. Nag-alinlangan sandali si Brandon bago dahan-dahang nagsalita. May kakaiba talagang nangyayari sa paliparan na ito. Paano ko sasabihin? May mga turistang nagpapabago sa mismong sistema ng paliparan. Nagpapabago sa sistema? Nagtatakang tanong ko. Oo. Binabago nila maging ang schedule ng trabaho ng mga kawani. Noong una, inakala kong nagkataon lang. Pero ngayon, sigurado na ako.
Hindi ito nagkataon. Ito ay isang sistematiko at kultural na phenomenon. Masasabi kong natural. Sumandal ako sa upuan at pinag-isipan ang kanyang mga sinabi. Kingsford Smith. Ang pinakamalaking paliparan sa Australia na pinagdadaanan ng mahigit 40 milyong pasahero taon-taon. Ang sistema ay nagbabago dahil sa mga turista mula sa isang partikular na bansa. Hindi ka panipaniwala. Sa totoo lang, noong una, inakala kong ako lang ang naluloka, sabi niya. Ngunit iisa ang sinasabi ng ibang kawani, lalo na ang mga nasa check-in counter, security, at maging ang mga tagalinis. Anong klaseng pagbabago ang sinasabi niyo? Lumingaling nga sandali si Brandon. Pagkatapos ay binabaan ang boses niya. Gumagalaw sila na parang militar. Ngunit mas sistematiko at mas mahusay kaysa sa militar. Lahat ay planado at walang pagkakamali o pagkaantala. Noong una, nakakatakot. Anong bansa sila? Makikita mo kung personal mo itong pupuntahan. Pwede ka bang pumunta bukas ng alas 7 ng umaga? Sa oras na iyon sila pinakamalinaw na makikita. Tuwing Martes at Biyernes ng umaga, dagsa silang dumarating. Tumango ako. Ganap na napukaw ang kuryosidad ko bilang reporter. Ang pagkaseryoso sa mukha at boses ni Brandon ay nagpapatunay na hindi ito basta-basta. Sige po, magkita tayo bukas. Talagang curious ako. Reporter Walker, may gusto akong sabihin. Hindi ito basta tungkol lang sa trend ng turismo. Pakiramdam ko, ito ang simula ng isang mas malaking pagbabago. Isang bagay na babago sa konsepto ng turismo na alam natin. Kinabukasan, 6:30 ng umaga, nagising ako ng mas maaga ng isang oras. Naligo at nag-almusal ako at nagtungo sa paliparan. Malamig ang hangin ng umaga, ngunit ganap na nawala ang antok ko dahil sa kuryosidad. Maaga pa nang dumating ako sa paliparan, ngunit puno na ito ng tao. Gaya ng sinabi ni Brandon, magkikita kami ng eksaktong alas 7 ng umaga malapit sa departure gate sa unang palapag ng Terminal 1. Dumating ako ng mas maaga at inobserbahan ang karaniwang tanawin ng paliparan. Ang Kingsford Smith Airport sa umaga ay laging may kakaibang ambiyanse. Mga turistang pagod na gumagala-gala, mga businessman na nagmamadaling hanapin ang kanilang gate, mga pamilyang nahihirapan sa mabigat na maleta. Lahat ay abala, patungo sa kani-kanilang destinasyon. Umorder ako ng long black sa cafe at umupo malapit sa bintana. Sinimulan kong obserbahan ng mga tao. Noon nangyari, biglang nagpakita sa isang bahagi ng paliparan ng isang kakaibang tanawin. Maraming tao ang gumagalaw ng sabay-sabay, na parang iisang organismo. Noong una, inakala kong isang tour group, pero may kakaiba. Walang isa man ang lumihis sa linya at gumagalaw sila sa isang perpektong pormasyon. Wow! Ano yun? Bulong ko nang wala sa loob. Ang mas kakaiba pa ay ang mga smartphone na hawak nila. Lahat sila ay nakatingin sa parehong screen. Nalaman ko kalaunan na ito ay isang app na nagbabahagi ng lokasyon ng buong grupo ng real time. Para silang ginagabayan ng isang satellite tumpak at sistematiko. Sa bawat screen, may pulang tuldok na kumakatawan sa kanilang posisyon sa mapa ng paliparan. At ang ruta ng paggalaw ay nag-a-update ng real time. Maging ang taong pumunta sa banyo ay ipinapakita sa app. Noon ako may narinig na tumawag sa likod ko. Nagsimula na naman sila Nakakamangha talaga sa tuwing makikita mo. Lumingon ako at nakita ang isang babaeng kawani ng Qantas. Nakangiti. Siya si Eliza Thompson, ayon sa kanyang name tag. Nakikita niyo po ba ang ganyang tanawin halos araw-araw? Tanong ko. Hindi maitago ang kuryosidad. Opo, halos araw-araw. 10 taon na ako nagtatrabaho dito, pero nagtataka pa rin ako tuwing makikita ko sila. Nagulat talaga ako nang una kong makita. Taga anong bansa po sila? Ngumiti si Eliza. Makikita niyo kung sasamahan niyo ako. Magugulat po kayo. Gusto niyo po bang sumama? May ipapakita ko sa inyo na kakaiba. Noon dumating si Brandon. Reporter Walker, narito ka na pala. Nakita mo na ba? Opo, nakita ko na ngayon lang. Ang galing, hindi ba? Hindi pa ako nakakita ng ganoong organisadong paggalaw. Simula pa lang yan, sabi ni Brandon. Pumunta tayo sa check-in counter. Eliza, pwede mo bang ipaliwanag ng detalyado kay Reporter Walker? Sige po, siyempre. Sa totoo lang, may gusto rin akong pagsabihan ng tungkol dito. May mga hindi ka pani-paniwalang bagay na nangyayari araw-araw. Naglakad kami ni Brandon kasama si Eliza
papunta sa check-in counter. Doon, nasaksihan ko ang isa pang hindi kapanipaniwalang tanawin. Habang nakapila ang ibang turista sa check-in counter, gumagalaw sila na parang nagsasagawa ng isang pre-plan na operasyon. Pumupunta sila sa kani-kanilang itinalagang posisyon, tumpak na inilalabas ang kinakailangang dokumento, at pumipila. Ang isang grupo ay may humigit kumulang 30 tao, at ang isang tila leader ay kinokontrol ang buong grupo sa isang kumpas lamang. Walang nagsasalita, ngunit alam ng lahat ang kanilang gagawin. Ang galing ano? Saan ang gagaling ang ganoong pagiging planado? Bulong ko. Humahanga. Mga empleyado ba sila ng travel agency? Umiling si Eliza. Hindi po. Ordinaryong turista lang po sila. Ang nakakagulat, halos lahat ng grupo ng Pilipinong turista ay ganito ang estilo. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit nag-alala si Brandon. Kung bakit gusto niyang ipaalam sa akin ang bagay na ito. Hindi lang ito trend ng turismo. Ito ang pagdating ng isang ganap na bagong kultura ng paglalakbay. Eliza, kung may oras ka, pwede pa bang humingi ng kaunting detalye? Nag-ingat ako sa paghiling sa kanya. Lumingalinga siya sandali bago tumango. Break time ko naman, kaya okay lang. Pumunta tayo sa staff break room. Ikukwento ko sa inyo ang mga nakakagulat na bagay na naranasan ko nitong mga nakaraang taon. Sinundan namin si Brandon at Eliza sa staff-only area. Ang break room ay tahimik at pribado. Habang nagtitimpla si Eliza ng kape, nagsimula siyang magsalita. Sa totoo lang, noong una, hindi ko ito masyadong pinapansin. Sa loob ng 10 taon na pagtatrabaho dito, nakakita na ako ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang bansa. May iba't ibang katangian ng bawat bansa. Pero inakala kong hindi malaki ang pagkakaiba. Ang mga Amerikano ay maingay. Ang mga Briton ay magalang. At ang mga Sino ay sama-samang gumagalaw. Ganyan lang ang iniisip ko. Huminga siya ng kape at nagpatuloy. Ngunit, nagsimulang lumitaw ang isang talagang espesyal na grupo. Nagulat talaga ako nang una ko silang makita. Para silang mga taong galing sa hinaharap. Anong punto ang pinakanakagulat sa inyo? Lahat. Una, napakatumpak nila sa oras. Ang mga turista mula sa ibang bansa ay madalas na nagmamadali. Dumarating sa huling minuto bago ang check-in deadline. Ngunit ang mga Pilipino ay laging may sapat na oras at dumarating ng maaga. Eksaktong 2 oras bago. Hindi 2 oras at 10 minuto. Hindi 1 oras at 50 minuto. Eksaktong 2 oras. Ayon sa paliwanag ni Eliza, karaniwan nang dapat dumating sa paliparan 2 oras bago ang pag-alis ng international flight. Ngunit karamihan sa mga pasahero ay hindi sumusunod sa oras na ito ng tama. Lalo na ang mga lokal na Australiano ay madalas na nahuhuli. Iniisip na parang domestic flight. Pero ang mga Pilipino ay talagang kakaiba. 2 oras ay basihan. At kung minsan, dumarating sila ng 3 oras ng maaga. At inihahanda nila ang lahat ng dokumento ng perpekto. Anong ibig sabihin ng perpekto sa paghahanda ng dokumento? Passport, visa, boarding pass, at pati ang timbang ng kanilang bagahe. Eksakto nilang itinutugma. Ang ibang pasahero ay hula-hula lang sa timbang habang nag-iempake. Pero ang mga Pilipino ay tinitimbang ng tama sa bahay. Eksaktong 23 kilo. Wala pa akong nakita ni minsan na nagbayad ng labis na bayad sa bagahe. Nagulat ako nang marinig ko ito. Naranasan ko rin ang pagmamadali sa paliparan dahil sa timbang ng bagahe noong naglakbay ako. Naalala ko ang pagbabayad ko ng 200 para sa labis na bayad noon. Kaya napakabilis ng check-in. Karaniwan, tumatagal ng 3 hanggang 5 minuto bawat pasahero, pero ang mga Pilipino ay natatapos sa loob ng 1 minuto. Lahat ay handa. Pagpakita ng pasaporte, paglagay ng bagahe, pagkuha ng boarding pass napakabilis. Parang conveyor belt sa pabrika. Nag-alinlangan sandali si Eliza. Pagkatapos, ay nagbigay ng mas kawili-wiling kwento. Sa totoo lang, noong una, medyo nalilito kami. Inakala naming baka nagkamali kami. Nagtatanong at nagkukumpirma ang ibang pasahero. Pero ang mga Pilipino ay walang tinatanong. Alam na nila ang lahat. Ano ang alam na nila ng maaga? Gate number, boarding time, at maging ang layout ng paliparan. Minsan, nagulat ako nang malaman ng Pilipinong pasahero ang pagbabago sa gate nang mas tumpak kaysa sa akin. Nalaman ko, tinitingnan nila ang airport app ng real time. Noong una, medyo kakaiba ang pakiramdam. Pero ngayon, nagpapasalamat ako. Guminhawa ang ekspresyon niya. Ang pinakamababa ang stress ko kapag mga Pilipino ang hinahawakan ko.
Napakadali ng trabaho. Ang ibang pasahero ay tumatagal ng 10 hanggang 10 minuto sa check-in. Pero ang 30 Pilipinong grupo ay natatapos sa loob ng wala pang 20 minuto. Ano pang pagkakaiba ang mayroon sila kumpara sa ibang bansa? Nag-isip si Eliza sandali. Pagkatapos ay nagbigay ng konkretong halimbawa, ang mga pasahero mula sa Amerika o Europa ay kadalasang individualistiko. Sinusubukan nilang gawin ng mag-isa, kaya maraming pagkakamali at tumatagal. Sa kabilang banda, ang mga Pilipino ay gumagalaw bilang isang grupo, ngunit napakatahimik at maayos. Anong ibig sabihin ng tahimik? Hindi sila gumagawa ng malalaking ingay. Mukhang nag-iingat sila na hindi makaabala sa ibang pasahero. At hindi sila nagrereklamo. Kahit maantala ang flight o magkaroon ng problema, tahimik silang naghihintay. Sa halip, ginagamit nila ang oras na iyon para magbasa o gumawa ng ibang bagay. Ang bahaging ito ay talagang nakakagulat. Karaniwan, kapag may problema sa flight, madalas na nagpoprotesta o nagagalit ang mga pasahero. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Minsan, may nakakakilabot na nangyari. Naantala ng 2 oras ang check-in dahil sa problema sa makina at galit na galit ang lahat ng pasahero. Ngunit ang mga Pilipinong turista ay tahimik na naghintay at sa halip, pinalakas pa nila ang loob namin. "Hirap nyo, dahan-dahan lang po," sabi nila. May nagbigay pa nga ng mga lokal na kakanin sa amin. "Kainin nyo po lahat ng staff." May katapatan ng boses ni Eliza. Tunay na nagpapasalamat kami noon. Sa totoo lang, kami rin ay na-stress. Pero nakabawi kami ng lakas dahil sa ganoong mga salita. Nang matapos ang aming pag-uusap ni Eliza at papalabas na kami ng break room, bigla siyang huminto na parang may naalala. "Ay teka, may gusto talaga akong ipakita sa inyo, Reporter Walker. Talagang magugulat kayo?" Muli niya kaming inakay patungo sa check-in counter. Sa staff-only space sa likod ng counter, may maliit na kahon ng mga dokumento at doon, kinuha niya ang isang papel. "Ito, nakalimutan ng isang grupo ng Pilipino kahapon. Bala kong ilagay sa lost and found, pero napakagaling kaya itinago ko muna." Nang kunin ko ang papel, natigilan ako. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong itinerary ng paglalakbay, ngunit nang tingnan ko ng mas detalyado, ito ay higit pa sa isang itinerary. Na-overwhelm ako sa nilalaman na siksik sa isang A4 na papel. Ang schedule ay nakasubdivide kada oras at ang oras ng pagdating at pag-alis sa bawat lugar ay tumpak na nakatala. Pati ang oras ng paglalakbay ay nakalkula kada minuto. 9 a.m. pagdating sa Opera House, 9:30 a.m. guided tour, 10:30 a.m. coffee break sa Harborview Cafe, 11 a.m. pag-alis, 11:15 a.m. pagdating sa Harbor Bridge, 11:30 a.m. pag-akyat sa Pylon Lookout, 12:15 p.m. tanghalian sa The Rocks, 2 p.m. pag-alis sa Circular Quay, 2:30 p.m. pagdating sa Bondi Beach. Ang lahat ng itinerary ay inihanda ng detalyado. Ang mas nakakagulat, nakalagay ang inaasahang oras ng paghihintay at antas ng dami ng tao para sa bawat lugar. Opera House tour sa umaga ng araw ng trabaho. Average na oras ng paghihintay 20 minuto. Weekend umaga, 25 minuto. Harbor Bridge, Pylon, Lookout tanghali. Bumababa ang dami ng tao. Oras ng paghihintay sa loob ng 10 minuto. Ang ganitong impormasyon ay siksik na nakasulat. Ang galing talaga nito. Paano nila nalaman ang lahat ng impormasyon na ito? Tanong ko. Humahanga. Tumawa si Brandon. Hindi pa iyan ang katapusan. Tingnan niyo sa likod. Ang likuran ay puno ng mas detalyadong impormasyon. Kasama ang sistema ng transportasyon ng Sydney. Nakasulat ang frequency ng bawat ruta, ang inaasahang oras ng paglalakbay, at maging ang impormasyon ng panahon. 30% posibilidad ng ulan, magdala ng payong. Temperatura 22 graus, inirekomenda ang light jacket. Mataas ang UV index, kailangan ng sunscreen. Mayroon pang ganoong maliliit na nota. Ang pinaka nakagulat ay ang emergency plan. Plan B. Sold out ang Opera House tour. Palitan ng Harbor Bridge Pylon Lookout. Plan C. Umulan. Unahin ang shopping sa Queen Victoria Building. Plan D. May babala sa Bondi Beach. Lumipat sa Coogee Beach. May handang alternatibong plano para sa bawat sitwasyon. At nakasulat pa ang advantages at disadvantages ng bawat plano at ang inaasahang gastos. Ang galing talaga ng mga taong ito. Ganoon kasistema ang paglapit sa paglalakbay. Taos puso akong humanga. Ipinakita ni Eliza ang isa pang papel.
Ito naman ang shopping list. Nakalimutan din ng isang Pilipino. Talagang nakakagulat din ito. Ang shopping list ay nakakabigla rin. Ang presyo ay sabay na nakasulat sa Australian dollar at Philippine peso at ang lokasyon at oras ng operasyon ng bawat tindahan ay tumpak na nakatala. Tim Tam Original, Woolworths $4.50, 180. Philippine Import Store, 250. Price difference to 70. Manuka Honey MGO 550+. Kohl's, 35 ko 1400. Philippine Department Store, 4500. Price difference times 2,000. 100. UGG Boots Classic Short. David Jones, $220. Times 1,000, 800. Philippine Store times 1,000. Price difference to 5,200. Ganyan ang paghahambing ng presyo para sa lahat ng produkto. Ang mas nakakagulat, isinasaalang-alang pang pagbabago sa exchange rate. Exchange rate, basehan 1, AUD, 140. Bilhin kung mahina ang peso. Ang galing! Expert level na ito! Sabi ni Brandon. Nagulat din. Ngunit ang pinaka nakakaantig ay ang maliit na nota na nakasulat sa pinakailalim ng plan. Igalang ang lokal na kultura. Pag-iingat sa ibang turista kapag kumukuha ng litrato. Huwag maingay. Panatilihin ang kaayusan sa pila. Walang kultura ng tip. Magpasalamat na lang. Iwasan ang pag-inom sa beach. Igalang ang mga aborigine. Nang makita ko ang notang ito, may isang mahalagang bagay akong naunawaan. Ang kanilang perpektong plano ay hindi lamang para sa kahusayan. Ito ay nakabate sa paggalang at malasakit concern at care sa iba. Pagkatapos tingnan ng plano, lalo akong na-curious. Paano ipinapakita ang ganitong perpektong paghahanda sa aktwal na paglalakbay? Noon nagbigay ng magandang mungkahi si Eliza. Reporter Walker, may kaibigan ako na cabin crew sa Jetstar. Madalas siyang nakatalaga sa ruta ng Maynila at marami siyang kawili-wiling kwento. Gusto mo ba siyang makilala? Agad akong tumango. Nakakagulat na ang hitsura nila sa paliparan, pero na-curious ako kung ano ang hitsura nila sa loob ng eroplano. Isang oras pagkaraan, nakilala ko si Catriona Reyes sa crew lounge ng Jetstar. Siya ay isang veteranong flight attendant na may 15 taong karanasan at pangunahing nakatalaga sa ruta ng Sydney-Maynila. Kumusta? Reporter Walker. Narinig ko kay Brandon. Gusto mong malaman ang tungkol sa mga Pilipinong pasahero? Ang unang salita ni Catriona ay iba na. May kakaibang ngiti sa mukha niya na parang handa na siyang magbigay ng isang talagang nakakaaliw na kwento. Sa totoo lang, ang ruta ng Sydney-Maynila ay napaka-popular sa amin, mga crew. Lahat ay gustong makatalaga sa rutang ito. Maging ang mga senior ay gustong-gusto ang rutang ito. Bakit po? Nagtatakang tanong ko. Napakadali ng trabaho. Talagang iba sa ibang ruta. Paano ko sasabihin? Parang tinutulungan kami ng mga pasahero sa aming trabaho. Huminga si Catriona ng kape at nagsimula ng detalyadong paliwanag. Una, iba na sa boarding. Ang karaniwang pasahero ay nagtatanong sa loob ng eroplano. Saan ang upuan ko? Saan ko ilalagay ang bagahe ko? Saan ang banyo? Pero ang mga Pilipinong pasahero ay tahimik na pumapasok at tumpak na hinahanap ang kanilang upuan. Walang tanong. Talaga? Hindi ko maiwasang magulat. Opo. At ang pag-aayos ng bagahe ay talagang nakakagulat. Pagpasok pa lang, inilalabas na nila ang mga bagay na kailangan ng nila. At ang natitirang bagahe ay agad na nililinis sa overhead compartment. Hindi sila naghahanap-hanap o nagkakalakal. Eksakto nilang inilalagay. Parang naglalaro ng Tetris Perfecto. Nagtaka ako nang marinig ang kwento ni Catriona. Marami rin akong naranasan na problema sa bagahe sa loob ng eroplano noong naglalakbay ako. At mas nakakagulat pa pagkatapos umupo. Naghihintay sila sa pag-alis ng eroplano na nakakabit na ang seatbelt ng maaga. Kahit hindi na namin i-announce ang seatbelt sign, handa na sila. At naka-airplane mode na rin ang kanilang mga cellphone ng maaga. Napakasistema ano? Opo. Pero ang pinaka nakakagulat ay ang oras ng pagkain sa eroplano. Pagkain sa eroplano? Opo. Ang oras ng pag-serve ng pagkain sa eroplano ang pinakaabala naming oras. Kailangan naming tanungin ang bawat pasahero, chicken o beef. Gusto niyo po ba ng vegetarian menu? Huminto sandali si Catriona at nagpatuloy sa isang talagang kakaibang ekspresyon. Pero ang mga Pilipinong pasahero ay ibang-iba. Bago pa dumating ang oras ng pagkain, handa na ang kanilang mga mesa. Ibinababa nila ang tray table
Inihanda ang napkin, lahat ay handa na. Naghihintay sila. Paano nila nagagawa iyon? Ang mas nakakagulat ay ang pagpili ng menu. Bago pa naming tanungin, nagpapasabi na sila ng kanilang gustong menu. Ako, chicken please. Ako beef. Ganyan. Kailangan lang namin ihatid ang menu na iyon. Talagang nagulat ako. Ang ganyan ay tiyak na magpapaikli ng oras ng serbisyo. Gaano po katagal ang naikli ng oras? Karaniwan, tumatagal ng 1 oras at kalahati para mag-serve ng pagkain sa 150 pasahero. Pero ang ruta ng Pilipinas ay natatapos sa loob ng 40 minuto. Napakalaking pagkakaiba. Dahil dito, may oras kami mag-asikaso sa ibang serbisyo nang may sapat na oras. Nagbigay pa ng mas nakakagulat na kwento si Catriona. At ang paglilinis pagkatapos kumain ay perpekto rin. Pagkatapos kumain, tinitipon nila ang basura sa isang lugar at inaayos sa tray para madali naming kolektahin. May iba pa nga na naghihiwalay pa ng recyclable items. Ang galing ng malasakit concern, ano? Opo, pero ang pinaka nakakaantig ay iba. Ang mga Pilipinong pasahero ay talagang magalang. Sa tuwing humihingi sila ng serbisyo, laging magalang ang kanilang pananalita at hindi sila nakakalimutang magpasalamat. Sinasabi nilang, "Salamat po" o "Maraming salamat" sa Tagalog, at alam na namin ang mga salitang iyon ngayon. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Catriona, nagtungo ako sa Queen Victoria Building QVB. Sinabi sa akin ni Brandon na may katulad na karanasan din ng store manager doon. Pagpasok ko sa Queen Victoria Building na may napakagandang arkitektura noong panahon ni Victoria, sinalubong ako ni Olivia Chan. Siya ay nagmamanage ng mga luxury brand store dito sa loob ng 12 taon at isang veterana na nakakaharap ng mga customer mula sa iba't ibang bansa. "Kumusta, Reporter Walker?" Narinig ko kay Brandon. "Gusto mong malaman ang tungkol sa estilo ng pamimili ng mga Pilipinong customer?" May kakaibang ngiti sa mukha ni Olivia na parang handa siyang magbigay ng talagang kawili-wiling kwento. Sa totoo lang, ang mga Pilipinong customer ay talagang espesyal sa tindahan ko. Iba ang paraan nila ng pamimili kumpara sa ibang bansa. Anong pagkakaiba po? Nagtanong ako, puno ng kuryosidad. Una, bago pa sila pumasok sa tindahan, tapos na ang lahat ng paghahanda. Karaniwan, ang customer ay pumupunta, tumitingin-tingin, nagtatanong ng presyo at nag-iisip. Ganyan ang proseso, di ba? Patuloy na ipinaliwanag ni Olivia habang inakay ako sa loob ng tindahan. Pero ang mga Pilipinong customer ay alam na kung ano ang bibilhin bago pa man sila pumunta. Pagpasok pa lang nila, pumupunta na sila sa eksaktong lokasyon ng gusto nilang produkto at sinasabi ang eksaktong modelo at kulay. Halimbawa, Chanel Classic Flap Bag, medium size, black caviar, gold chain. Please, ganyan. Talagang nakakagulat ito. Matagal din ako nag-iisip at tumitingin-tingin kapag pumupunta ako sa mga luxury brand store. Paano nila nalalaman ng ganoon katumpak? Nalaman ko kalaunan na talagang nagugulat ako. Ang mga Pilipinong customer ay tapos na sa lahat ng research sa bahay. Kinumpirma na nila ang impormasyon ng produkto sa internet. Naghambing na sila ng presyo at alam na rin nila ang layout ng tindahan. Minsan, nagulat ako nang malaman ng Pilipinong customer ang eksaktong petsa ng pagdating ng bagong produkto. Mas tumpak kaysa sa akin. Nang makita ko ang memo ng Pilipino na ipinakita ni Olivia, talagang nagulat ako. Nakalagay doon ang presyo ng parehong produkto sa Sydney, Melbourne at Brisbane. At lahat ay nakakalkula sa Australian dollar at Philippine peso. Tingnan nyo ito. Hindi lang pagkakaiba ng presyo sa bawat lungsod. Nakalkula pa ang rate ng tax refund. Isinasaalang-alang pa ang pagbabago sa exchange rate upang malaman ang pinakamainam na oras ng pagbili. Talagang expert level? Opo. Noong una, nalito kami. Mas alam pa ng customer ang produkto kaysa sa amin. Pero ngayon, mas madali na. Hindi na kailangan magpaliwanag. Nagbigay pa ng mas kawili-wiling kwento si Olivia. At kamakailan lang, may kakaibang paraan sila ng pamimili. Sa pamamagitan ng live streaming. Live streaming? Opo. Popular daw sa Pilipinas ang live streaming tungkol sa pamimili. Pumupunta sa tindahan ng mga Pilipinong customer. Binubuksan ang live stream sa kanilang telepono at namimili. Nagbibigay ng payo ang mga manunood ng real time. Talagang nakakagulat na kwento. Hindi ko inakala na magsasabay sila ng pamimili at broadcasting. Noong una, inakala kong kakaiba. Pero ngayon, nakakatulong pa. Dahil sa broadcast, nakikilala ang aming tindahan sa Pilipinas at ang ibang Pilipinong customer ay nakakakuha ng impormasyon ng maaga. Isang uri ng libreng marketing.
May pagbabago ba sa pagpapatakbo ng tindahan? Malaki ang nagbago. Nag-iingat kami sa stock ng mga produkto na madalas hanapin ng mga Pilipino at nagsimula na rin ang mga staff na mag-aral ng impormasyon ng produkto sa Filipino. Nag-hire pa kami ng staff na marunong mag-Filipino. Pagkatapos ng aming pagkikita ni Olivia, nagtungo ako sa Darling Harbor. Pakiramdam ko, may isa pang kawili-wiling tanawin akong makikita rito. Isang waterfront area na kumakatawan sa Sydney. Habang nakaupo ako sa terrace ng Darling Harbor, may nakita akong talagang kakaibang tanawin. May ilang Pilipinong turista ang nagtatrabaho. Nang masipag, nakabukas ang laptop habang may magandang tanawin ng harbor sa likod nila. Noong una, inakala kong nag-aayos lang sila ng mga larawan ng bakasyon. Ngunit, nang tingnan ko ng malapitan, iba ang ginagawa nila. Nagvi-video conference sila. Ang galing! Bulong ko habang inobserbahan sila. Ang isang babae ay umiinom ng flat white at nagmi-meeting kasama ang kanyang mga kasamahan sa screen ng laptop. Ang hitsura niya habang nagpapatuloy ng business meeting na may magandang tanawin ng Sydney sa likod ay talagang nakakagulat. Opo, kaya ang marketing strategy para sa quarter na ito. Naririnig ko ang boses niya. Nagpe-present siya sa perpektong Ingles. Ang lalaki sa katabing mesa ay nagdodokumento sa tablet habang may kausap sa telepono. Ang nakakagulat, lahat ito ay ginagawa niya ng napaka-relax. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-oobserba, itinaas ng babaeng nagtatrabaho sa laptop ang ulo niya nang maramdaman ang tingin ko. Nang magtagpo ang mata namin, ngumiti siya at nagsalita. Reporter po ba kayo? Parang may ini-oobserbahan kayo? Opo. Reporter ako ng Sydney Morning Herald. Kung okay lang, pwede po ba akong humingi ng interview? Sige po. Saglit lang, tatapusin ko lang ang meeting. Isinara niya ang laptop at sinabi sa kanyang mga kasamahan sa screen na tapos na ang meeting. Pagkatapos, inalok niya ako ng upuan. Ako si Mika de la Cruz, marketing manager mula sa Maynila. Nagtatrabaho po ba kayo? Hindi po ba kayo nagbabakasyon? Opo. Tinatawag namin itong workation nagtatrabaho at nag-enjoy sa paglalakbay ng sabay-sabay. Nang una kong marinig ang salitang workation, talagang bago ito sa akin. Ang ideya ng pagsasama ng trabaho at bakasyon ay bago sa akin. Paano po ninyo nagagawa iyan? Hindi po ba kakaiba na magtrabaho habang nagbabakasyon? Tumawa si Miss de la Cruz at nagpaliwanag. Ginagamit namin ang time difference. Walang gaanong pagkakaiba ng oras sa Pilipinas at Sydney, di ba? Kaya nagtatrabaho ako kasama ang team sa Pilipinas sa umaga at naglilibot sa Sydney sa hapon. Sa totoo lang, ang Sydney ay perpekto para sa workation. Inakala kong matalino ang paraan niya. Ginagamit ang time difference para magamit ng mahusay ang parehong oras. Hindi po ba kayo sinasabihan ng kumpanya? Mas tinatanggap pa nga. Mas mabilis ang pagpapatuloy ng proyekto dahil posible ang real-time na pagproseso ng trabaho. At ako, mas mababa ang stress ko dahil nagtatrabaho ako habang nag-enjoy sa paglalakbay. Mas madali ring makaisip ng creative ideas. Sa mesa ni Miss de la Cruz, may mga talagang kawili-wiling bagay. Magkatabi ang isang travel guidebook at isang notebook para sa trabaho. At sa tabi ng Sydney Tourist Map, nakasulat ang schedule ng meeting. Paano po nyo pinamamahalaan ang schedule? Hinihiwalay ko ito trabaho mula 8 AM hanggang 12 PM at turismo sa hapon. Kung ipoproseso ko ang trabaho sa oras ng trabaho ng Pilipinas, malaya na ako mag-enjoy sa Sydney sa hapon. At mas kaunti ang tao sa mga tourist spot sa hapon, di ba? Napakasistema. Nag-schedule siya. Isinasaalang-alang pa ang time difference at ang dami ng tao sa tourist spots. Ang lalaki sa katabing mesa na nagtatrabaho sa tablet ay sumali sa usapan. Ako si Kenji Reyes. Nagtatrabaho ako bilang developer sa isang startup. Maaari rin bang magtrabaho ang developer habang naglalakbay? Sa ngayon, umuunlad ang cloud system kaya pwedeng magtrabaho kahit saan. Basta may internet. Nagko-code ako kahit sa Bondi Beach. Mas nakakapag-focus ako kapag naririnig ko ang tunog ng mga alon. Dala ni Mr. Reyes maging ang portable wifi device. Sabi niya, ito ay para sa pagkakataong hindi stable ang internet sa cafe ng Sydney. Naguguluhan ang mga Australiano sa amin. Bakit daw kami nagtatrabaho sa bakasyon? Pero ito ang aming paraan. Binibigyan namin ng bagong kahulugan ang hangganan ng trabaho at buhay. Nakakalabas kami sa matigas na opisina. Nagtatrabaho ng malaya at pinapabuti ang kalidad ng buhay. Ang mga salitang ito ay talagang nakakagulat. Lumabas sa binary thinking ng trabaho at bakasyon
at lumikha ng isang bagong paraan na nagsasama at nagbabalanse ng dalawa. Noon, may isa pang Pilipino ang nagpakita ng interes sa aming usapan at lumapit. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Alisa Santos, isang influencer. Iba naman ang paraan ko ng pagtatrabaho. Gumagawa at nag-a-upload ako ng travel content ng real time. Nagulat ako nang makita ang gamit ni Miss Santos. May camera na parang pang-eksperto, lighting equipment, at maging laptop para sa editing, lahat ay inihanda para sa portability. Kinukuhanan ko ng litrato ang pagkain na may Harbor Bridge sa likod, ini-edit agad at ina-upload ng real time para makita ng mga manonood sa Pilipinas ang tanawin ng Sydney ng real time. Ngayon, 100,000 tao ang nanonood ng livestream ko. Hindi po ba mahirap? Hindi. Masaya pa nga. Naglalakbay, nagtatrabaho at nakikipag-ugnayan sa mga manonood ng sabay-sabay. 3 benepisyo sa isa. At nagbibigay pa ng rekomendasyon ng lugar ang mga manonood ng real time. Habang nakikinig sa kanilang mga kwento, parang natuklasan ko ang isang bagong mundo. Hindi lang sila naglalakbay, kundi pinagsasama nila ng perpekto ang paglalakbay at trabaho. Lumilikha ng bagong halaga. Kailan po nagsimula ang ganitong paraan? Sumagot si Miss De La Cruz. Sa tingin ko, nagsimula ito ng ganap pagkatapos ng COVID-19, nang maging aktibo ang remote work. Kung pwedeng magtrabaho sa bahay, pwede rin sa destinasyon ng paglalakbay. At binibigyan talaga ng halaga ng mga Pilipino ang kahusayan ni Fishen. Kung hihiwalayin mo ang bakasyon at trabaho, sayang ang oras, di ba? Kaya pinagsasama namin ang dalawa at sinasamantala ang oras ng lubusan. Habang umaalis ako sa cafe, may isa pa akong nakagulat na katotohanan na napansin. Hindi ito personal na pagbabago, kundi isang kultural na inobasyon. Isang ganap na bagong paraan ng paglapit sa buhay. Ginagamit ang oras ng perpekto habang pinapabuti ang kalidad ng buhay. Paano naapektuhan ng ganitong individual na pagbabago ang buong sistema ng paliparan? Upang lutasin ang katanungang iyon, nagtungo ako muli sa Kingsford Smith Airport. Sa pagkakataong ito, inakay ako ni Brandon sa isang espesyal na lugar, ang Air Traffic Control ATC Room. Doon, nakilala ko si Jude, isang veteranong ATC Room Manager. Siya ay 20 taon nang nagtatrabaho sa pagpapatakbo ng paliparan at isang eksperto sa pagsusuri ng passenger flow. Reporter Walker, may gusto akong ipakita sa inyo na talagang kawili-wiling data. Ilang buwan na, may nakakagulat na pagbabago na nangyayari sa paliparan na ito. Pagpasok ko sa ATC Room, maraming monitor ang sumalubong sa akin. Sa bawat screen, may real-time na video ng bawat sulok ng paliparan at kitang-kita ang paggalaw ng mga pasahero. Parang tinitingnan ko ang isang malaking laro mula sa itaas. Ito ang video na kinuha 3 buwan na ang nakalipas. Sabi ni Jude, itinuro ang isang screen. Sa screen, makikita ang karaniwang tanawin ng paliparan. Ang mga pasahero ay gumagalaw ng random. May mga taong nalilito at may mga turistang nahihirapan sa kanilang bagahe. Ang karaniwang araw-araw na buhay ng paliparan. Gaya ng nakikita nyo, karamihan sa mga pasahero ay gumagalaw ng hindi mahusay. Paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar at maraming hindi kinakailangang daanan. Karaniwan, naglalakad sila ng 2.5 kilometro mula check-in hanggang gate. Pero ito ang kamakailang video. Binuksan ni Jude ang isa pang screen. Ang nakakagulat, parehong espasyo pero iba na ang hitsura. Ang isang partikular na grupo ng mga pasahero ay gumagalaw ng natural na parang tubig, ngunit napakahusay. Check-in counter, security check, duty-free shop, ang lahat ng daanan ay tila na optimize. Talagang nakakagulat, ano? Paano naging posible ang ganoong pagkakaiba? Noong una, hindi rin namin maintindihan. Pero nang suriin namin, inaaral ng mga Pilipinong pasahero ang layout ng paliparan bago sila umalis. Nagkakalkula sila ng pinakamainam na daanan at gumagalaw. Ang average distance ng paglalakbay ay 1.2 kilometro. Naibaba nila ito sa kalahati. Kinuha ni Jude ang tablet at nagpakita ng mas konkretong data. Ito ang resulta ng pagsusuri sa passenger movement pattern. Ihinambing namin ang average staying time ng karaniwang pasahero at ng Pilipinong pasahero. Nang makita ko ang graph sa screen, talagang nagulat ako. Ang oras na inabot mula check-in hanggang pagdating sa gate ay 2 oras at 30 minuto para sa karaniwang pasahero, pero 1 oras at 30 minuto lang para sa Pilipinong pasahero. Eksaktong 1 oras ang pagkakaiba. Halos 40% ang naikli, ano? Opo. Ang mas nakakagulat ay ang oras ng pagpasa sa security check. Karaniwan,
Tumatagal ng 25 minuto ang karaniwang pasahero, pero ang mga Pilipinong pasahero ay wala pang 10 minuto. Bakit po nagkaroon ng ganoong pagkakaiba? Perpekto ang kanilang paghahanda ng maaga. Inilalagay nila ang mga likido sa hiwalay na bag, inaayos ang laptop at tablet para madaling ilabas. Inihahanda nila ang mga sapatos at sinturon na madaling hubarin. At pati ang mga barya at susi sa bulsa. Inilalagay na nila sa bag ng maaga. Nang marinig ko ang paliwanag ni Jude, naisip kong napakasistema nito. Ibig sabihin, inaasahan na nila ang lahat ng proseso ng maaga at naghahanda. Ngunit, ang kahusayan na ito ay nakakaapekto rin sa ibang pasahero. Nagpakita si Jude ng isa pang data. Sinuri namin ang daanan ng mga Pilipinong pasahero at inayos ang layout ng ilang pasilidad sa paliparan. Binago namin ang lokasyon ng mga sign at inayos ang waiting space. Dahil dito, tumaas ng 15% ang movement efficiency ng lahat ng pasahero. Talagang nakakagulat na kwento. Ang mahusay na pagkilos ng isang grupo ay nagresulta sa pagpapabuti ng buong sistema. Sa katunayan, aktibong ginagamit ng mga Pilipinong turista ang airport app. Tinitingnan ng real-time na dami ng tao. Kinakalkula pa ang oras ng paghihintay sa security check. Tinitingnan pa nila ang lokasyon ng banyo at kung pwede itong gamitin. Open po ba ang ganoong impormasyon? Opo. Ito ang serbisyong inihahatid ng airport app na ito. Pero karamihan sa mga pasahero ay hindi gaanong ginagamit. Pero ang mga Pilipinong pasahero ay talagang aktibo sa paggamit ng ganoong mga feature. Dahil sa kanila, napagbuti namin ang app. Nagpatuloy si Jude sa pagpapakita ng kawili-wiling data. Mas mabilis din ang pagkuha ng kanilang bagahe kaysa sa ibang bansa. Kinukumpirma nila ng maaga ang lokasyon ng baggage belt at naghihintay sa pinakamahusay na lokasyon. Kinakalkula pa nila na ang pinakamainam na lokasyon ay eksaktong 3 metro sa likod ng puntong nagsisimulang umikot ang belt. Kinakalkula nila ang lahat ng maaga ano? Opo. Kaya pinag-aaralan din namin ang pattern ng mga Pilipinong pasahero upang makapagbigay ng mas mahusay na serbisyo sa ibang pasahero. Halimbawa, nang ipakita namin ang pinakamainam na waiting spot sa paligid ng baggage belt, naikli ng 20% ang kabuuang oras ng pagkuha ng bagahe. Ang huling ipinakita ni Jude ay talagang nakakagulat. Resulta ito ng survey ng airport satisfaction. Ang satisfaction rate ng mga Pilipinong pasahero sa airport service ay 93%. Kung ikukumpara sa average ng ibang bansa na 78%. Talagang mataas ang bilang. Bakit po mataas ang satisfaction rate? Sa tingin ko, dahil ang lahat ay nasa loob ng kanilang inaasahan. Dahil nagplano at naghanda sila ng maaga, wala masyadong hindi inaasahang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang ibang pasahero ay madalas na na-stress dahil mas matagal kaysa sa inaasahan o komplikado ang proseso. Talagang lohikal na pagsusuri. Ang perpektong paghahanda ay nagre-resulta sa mataas na satisfaction. Ngayon, kami na mismo ang nag-aaral ng daanan ng mga Pilipinong pasahero. Sinusuri namin ang kanilang mahusay na paggalaw at ginagamit ito bilang reference para sa pagpapatakbo ng paliparan. Naging isang uri ito ng laboratorio. Dahil dito, napagbuti ng malaki ang operating efficiency ng buong paliparan. Mas mabilis at mas madaling gamitin ng ibang pasahero ang paliparan. Tinuruan kami ng mga Pilipinong pasahero. Paglabas sa ATC room, naramdaman ko ang malalim na paghanga. Nasaksihan ko ang isang nakakagulat na proseso kung saan ang isang maliit na pagbabago ng individual ay nagresulta sa inobasyon ng buong sistema. Hindi lang ito trend ng turismo, kundi simula ng isang talagang makabuluhang pagbabago. Paglabas ko sa ATC room, nagsimula ako maglakad-lakad sa paliparan ng dahan-dahan. Ang mga pagbabago na hindi ko nakita noong una akong dumating ay nagsimula ng makita. Gusto kong kumpirmahin kung paano nagpapakita sa aktwal ang mga pagpapabuti sa sistema na sinabi ni Jude. Habang naglalakad sa terminal, ang una kong napansin ay ang mga sign. Idinagdag ang mga anunsyo sa Filipino sa lahat ng dako. Hindi lang ito basta pagsasalin, kundi kasama ang sagot sa mga tanong na madalas itanong ng mga Pilipino. Karaniwang impormasyon tulad ng lokasyon ng baggage claim, currency exchange, at duty free. At maging ang detalyadong impormasyon tulad ng koneksyon sa airport wifi at transportasyon papunta sa lungsod ay nakasulat sa Filipino. Mayroon ding praktikal na impormasyon tulad ng pagsingil sa Opal Card, IC card ng transportasyon, at pinakamabilis na paraan papunta sa Sydney City. Nakausap ko ang isang staff na nagtatrabaho malapit sa check-in counter. Kailan po inilagay ang mga sign na ito? Ilang buwan na po, dahan-dahan nang inilalagay. Naramdaman namin ang pangangailangan dahil dumami ang mga Pilipinong pasahero. Noong una,
Gumagamit kami ng translator, pero tinulungan kami ng mga Pilipinong pasahero na itama ang mas natural na ekspresyon. Nagbigay pa ng mas kawili-wiling kwento ang staff na iyon. Noong una, nahihirapan din kami dahil hindi kami marunong mag-Filipino. Pero kamakailan lang, tumatanggap na rin kami ng simpleng edukasyon sa Filipino. Pwede na kaming bumati ng kumusta o salamat po. Bakit po kayo nag-aaral ng Filipino? Talagang natutuwa ang mga Pilipinong pasahero. Kapag binabati namin sila sa Filipino, napakasaya nila at mas nagiging palakaibigan. Kaya natural na nag-aral na kami. Ngayon, kaya na naming sabihin ang mga ekspresyon tulad ng ingat sa biyahe o magandang bakasyon. Naantig ako nang marinig ito. Naramdaman ko ang pagsisikap na lampasan ng hadlang ng wika at lapitan ng isa't isa. Habang naglalakad sa duty-free area, nakita ko ang isa pang pagbabago. Iba na ang layout ng tindahan. Mas mahusay ang daloy ng daanan at mas malawak ang waiting space. Nang tanungin ko ang isang duty-free staff, nagbigay siya ng talagang kawili-wiling sagot. Sinuri namin ang shopping pattern ng mga Pilipinong customer at binago namin ang layout ng tindahan. Nalaman namin kung anong produkto ang madalas nilang hanapin at kung paano sila gumagalaw, kaya pinabuti namin ito para mas madali silang mamili. Ano po ang reaksyon ng ibang customer? Napakaganda! Pinabuti namin ito para sa mga Pilipinong customer pero sinasabi ng ibang bansa na mas madali na ring mamili. Lalo na ang Australian specialties tulad ng Tim Tam, Manuka Honey at wool products. Nang ilagay namin ang corner sa bandang pasukan, tumaas din ang benta. Ang ganitong pagbabago ay nakita sa lahat ng dako. Sa waiting space, dumami ang saksakan para sa pag-charge ng telepono at mas mabilis ang libreng wifi. Ang lahat ng pagbabago ay naglalayong pataasin ang kahusayan at kaginhawahan. Si Patrick, isang security guard na nakilala ko malapit sa security checkpoint, ay nagbigay ng mas konkretong pagbabago dahil sa mga Pilipinong pasahero. Talagang naging madali ang trabaho namin. Naikli ang oras ng paghihintay dahil kabisado na nila ang proseso ng security check ng maaga. Anong punto ang pinakamalaking nagbago? Noong una, kailangan naming isa-isang ipaliwanag sa mga pasahero. Ilabas ang laptop. Ilabas ang mga likido ng hiwalay. Hubarin ang sinturon. Pero alam na ng mga Pilipinong pasahero ang lahat. Natatapos na nila ang paghahanda bago pa kami magsalita. At tinutulungan pa nila ang ibang pasahero na nalilito. Nagbigay pa ng mas nakakagulat na kwento si Patrick. Nagsimula na ring matuto ang ibang pasahero sa mga Pilipino. Inaobserbahan nila kung paano maghanda at kung anong sunod ang gagawin. At ginagaya nila dahil dito, naikli ng 30% ang kabuuang oras ng security check. Talagang kawili-wiling penomenon. Ang mahusay na paraan ng mga Pilipino ay nakakaapekto rin sa ibang pasahero. Kaya, naikli ang kabuuang oras ng security check. Ang mga Pilipinong pasahero ang naging magandang halimbawa sa amin. Tinatawag na namin silang walking manuals sa paliparan. Pagkatapos ng huling pag-oobserba sa paliparan, habang pabalik ako sa Sydney City sakay ng tren, inayos ko ang mga naranasan ko nitong mga nakaraang araw ng sunod-sunod. Habang tinitingnan ko ang tanawin ng Sydney sa labas ng bintana, ang maraming piraso ng puzzle sa isip ko ay dahan-dahang nagkaisa. Umupo ako sa bench sa Hyde Park at mas nag-isip ng malalim. Saan nagmula ang mga katangiang ito? Bakit ganyan maglakbay ang mga Pilipino? Naalala ko ang alaala ng pagre-report ko sa Maynila ilang taon na ang nakalipas, ang perpektong kaayusan sa MRT, ang detalyadong time management ng mga empleyado, at ang lubusang paghahanda ng mga estudyante. Noong una, inakala kong katangian ng iyon ng lipunang Pilipino. Pero ngayon, nakikita ko na ang kultural na DNA na iyon ay nagpapakita rin sa paglalakbay. Naunawaan ko na. Pumalakpak ako sa hita. Para sa mga Pilipino, ang paglalakbay ay isa ring proyekto. Isang misyon na dapat tagumpay na matapos. Kaya nagpaplano sila ng perpekto, nagsasagawa ng mahusay, at nagsisikap na makakuha ng pinakamahusay na resulta. Ngunit, ang mahalaga dito ay hindi kailanman malamig o mekanikal ang paglapit na ito. Sa halip, ang pundasyon nito ay ang pagpapahalaga sa paglalakbay. Ang matinding pagnanais na makakita, makaranas, at matuto ng pinakamaraming bagay sa limitadong oras at budget. Habang naglalakad ako sa harap ng St. Mary's Cathedral, may isa pa akong mahalagang natanto. Ang ganitong paraan ng paglalakbay ng mga Pilipino ay lumampas sa personal na pagpili at nagbabago sa kapaligiran. Ang mga testimonya ni na Eliza, Catriona, Olivia, Jude,
At ng maraming staff ng paliparan na nakilala ko ngayon ay nagbigay ng isang malinaw na katotohanan. Ang sistematiko at mahusay na pagkilos ng mga Pilipino ay nagpapabuti sa tourism infrastructure ng Sydney. Ito ang structure ng virtuous cycle. Napagtanto ko, ang perpektong paghahanda at kahusayan ng mga Pilipino ay nagpapadali sa trabaho ng service providers na nagreresulta sa mas mahusay na serbisyo. At ito naman ay nagreresulta sa pagtaas ng satisfaction ng lahat ng gumagamit. Habang dumadaan ako sa Royal Botanic Garden, ikinabit ko ang huling piraso ng puzzle. Hindi lang ito pagbabago sa kultura ng turismo. Ito ay ang pagpapakita ng isang bagong pamantayan. Ang mga Pilipino ay nagpapakita ng bagong pamantayan kung paano dapat maging isang turista. Isang huwarang turista na may paghahanda, kahusayan, malasakit at paggalang. At ang pamantayang ito ay nakakaapekto sa mas maraming tao. Gaya ng sinabi ni Patrick, nagsimula nang matuto ang ibang pasahero sa mga Pilipino at ang mga staff ng paliparan ay nag-aaral ng paraan ng mga Pilipino upang makapagbigay ng mas mahusay na serbisyo. Habang nakaupo ako sa bench na tanaw ang Opera House, inayos ko ang pinakamahalagang natanto ko sa lahat ng karanasang ito, ang kapangyarihan ng kultura. Ang katotohanang ang isang katutubong katangian ng kultura ng isang bansa ay maaaring magbigay ng positibong epekto sa ibang kultura, lampas sa hangganan. Hindi ipinilit ng mga Pilipino ang kanilang paraan sa iba. Naglakbay lang sila sa paraan na sa tingin nila ay tama. Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Kusang gustong matutunan ng mga tao sa paligid ang kanilang paraan. Ito ang tunay na paraan ng pagpapakalat ng kultura. Kumbinsido ako. Hindi sa pamamagitan ng pamimilit o propaganda, kundi sa pamamagitan ng isang magandang halimbawa na kumakalat ng natural at sa prosesong iyon. Lahat ay nakikinabang. Ito ang tunay na anyo ng cultural exchange. Kinabukasan ng umaga, nakaupo ako sa conference room ng Sydney Morning Herald. Nakasalansan sa mesa ang mga materyales na inayos ko sa loob ng ilang araw ng pagre-report. Ang travel plan na ipinakita ni Eliza, ang testimony ni Catriona, ang shopping data na ibinigay ni Olivia, ang airport analysis data ni Jude. Lahat ay lumikha ng isang malaking kwento. Pumasok sa conference room si Robert McIntosh, ang editor-in-chief, at ngumiti. Isang veteranong mamamahayag na may 30 taong karanasan, kilala siya sa kanyang mahusay na instinct para sa magandang kwento. Walker, narinig kong nakakuha ka ng talagang kawili-wiling scoop. Anong kwento? Curious ako. Naghanda ako para sa presentasyon. Pinapakalma ang nanginginig kong puso. Makukuha ko ba ng tama ang kahalagahan ng kwentong ito sa editorial team? Editor-in-chief, mga kasamahan. Ang kuwentong sasabihin ko ngayon ay hindi lang tungkol sa trend ng turismo. Ang nasasaksihan natin ay ang lugar ng cultural innovation. Nakatutok sa akin ang tingin ng mga reporter sa conference room. Sarah Williams ng Culture Department, David Richardson ng Economic Department, at maging si Emma Thompson ng Social Department. Lahat ay puno ng kuryosidad ang mukha. Nakatingin sa akin ang pagre-report na ito na nagsimula sa Kingsford Smith Airport ilang araw na ang nakalipas ay lubusang lumampas sa inaasahan ko. Noong una, inakala kong isang simpleng artikulo lang tungkol sa kakaibang turista. Pero ngayon, kumbinsido ako. Ito ay isang fenomeno na nagdadala ng makabuluhang pagbabago sa ating buong lipunan. Ipinakita ko ang unang material at nagsimulang magpaliwanag. Ito ang larawan na kinuha sa paliparan at ang testimony ni Eliza. Tingnan niyo ang perpektong organisasyon ng mga Pilipinong turista. Nilalapitan nila ang paglalakbay bilang isang proyekto. Nagpaplano sila ng maaga, nagsasagawa ng mahusay, at nagsisikap na makuha ang pinakamahusay na resulta. Tinaas ni Sarah ang kamay. Pero, espesyal ba iyan? May mga lubusang naghahandang turista sa bawat bansa, di ba? Magandang tanong. Kinuha ko ang testimony ni Catriona. Siyempre, may mga individual na lubusang naghahanda, pero hindi ito personal na antas. Isa itong kultural na phenomenon. Pakinggan niyo ang testimony ng crew ng Jetstar. Ipinaliwanag ko ang nakakagulat na kahusayan sa loob ng eroplano na sinabi ni Catriona. Ang preset tray table, ang pre-selected menu, ang perpektong pag-aayos ng bagahe. Binigyang diin ko na ang lahat ay sistematiko at consistent. Kung personal na katangian ito, dapat may variance. Ngunit ang mga Pilipinong turista ay halos walang exception. Ipinapakita ang ganitong hitsura. Hindi ito tagumpay ng individual, kundi katangian ng kultura. Nagpakita ng interes si David. Ano ang economic impact? May nasusukat bang pagbabago? Parang inaasahan ko ang sandaling ito,
Binuksan ko ang material ni Olivia. Tingnan niyo ang pagbabago sa tindahan ng Queen Victoria Building. Halos zero ang return rate ng mga Pilipinong customer. Dahil ang lahat ng pagbili ay nakabatay sa maingat na pagpaplano. Hindi pagbili ng biglaan. Anong epekto niyan sa pagpapatakbo ng tindahan? Mas madali ang inventory management dahil sa predictable na shopping pattern. Mas nagiging mahusay ang operasyon. At ang pagbabagong ito ay nakakatulong sa ibang customer. Ang sistema na pinabuti para sa Pilipinong customer ay nakikinabang sa lahat ng customer. Nagbigay ng mahalagang tanong si Emma. Ano ang social ripple effect? Talaga bang nakakaapekto ito sa ating buong lipunan? Sa tingin ko, ito ang pinakamahalagang bahagi. Kaya ipinakita ko ang data ni Jude. Ang airport operating efficiency ay napabuti ng 15%. Nang suriin namin ang daanan ng mga Pilipinong turista at muling inayos ang mga pasilidad na kinabang ang lahat ng pasahero. Talagang nakakagulat na bilang. Hindi lang iyan. Ang pagbabago sa perception ng staff ang mas mahalaga. Nag-aaral sila ng bagong pamantayan ng serbisyo sa pamamagitan ng mga Pilipinong turista. Isa-isa kong sinabi ang mga testimonya ng airport staff. Ang pasasalamat ni Eliza. Ang pagtaas ng efficiency sa trabaho ni Catriona. Ang pag-ikli ng oras ng security check ni Patrick, binigyang diin ko na ang lahat ay konektado. Nagpakita si Editor-in-Chief ng malalim na interes. Ang sinasabi mo ay hindi lang pagbabago sa kultura ng turismo, kundi pagpapabuti ng social system. Tama po, Editor-in-Chief. At ang pinaka-nakakagulat, ang lahat ng pagbabagong ito ay nangyayari ng natural, nang walang pamimilit o panggigipit. Ikinuwento ko ang tungkol sa kultura ng workation. Ang bagong lifestyle na nagpapabagsak sa hangganan ng trabaho at paglalakbay. Ang mahusay na time management gamit ang time difference. Naglalakbay lang sila sa sarili nilang paraan. Ngunit ang resulta ay nagpapabuti sa kapaligiran. Kusang gustong matutunan ng ibang tao. Nagbigay ng mahalagang puna si Sarah. Pero ang ganitong perfeksyonistang paglapit ay maaaring makasira sa saya ng paglalakbay, di ba? Kapag masyadong planado, maaaring makaligtaan ang spontaneity o ang saya ng random na pagtuklas. Inaasahan ko ang tanong na ito. Noong una, inakala ko rin iyon. Ngunit ang mga Pilipinong turista na nakilala ko ng personal ay hindi mukhang stress. Sa halip, mas mukha pa silang may ginhawa. Bakit? Dahil ang lahat ay planado. Kaunti ang hindi inaasahang sitwasyon. Kaya mas nakakapag-relax sila at nag-enjoy sa paglalakbay. Ito ang kabalintunaan na ang kahusayan ay nagpapababa ng stress. At kung titingnan nyo ang kanilang plan, sapat din ang inilaan nilang free time. Nakasulat doon. Oras para sa random na pagtuklas. Tumango si Editor-in-Chief. Talagang kawili-wiling pananaw. Anong ibig sabihin ng kuwentong ito sa ating mga mambabasa? Editor-in-Chief, ang kuwentong ito ay naglalaman ng ilang mahahalagang mensahe. Una, ang kapangyarihan ng kultura, na ang katutubong katangian ng isang bansa ay maaaring magbigay ng positibong epekto, lampas sa hangganan. Huminto ako sandali at lumingalinga sa conference room. Lahat ay nakatutok. Pangalawa, ang paraan ng pagbabago, na ang pagpapabuti ay maaaring mangyari ng natural sa pamamagitan ng magandang halimbawa, hindi sa pamamagitan ng pamimilit o propaganda. Pangatlo, ang kahusayan at malasakit ay maaaring magkasabay. Sabi ni Editor-in-Chief, may kombiksyon ang mukha. Walker, ang natuklasan mo ay hindi lang tungkol sa trend ng turismo. Ito ang talaan ng pagsilang ng isang bagong lifestyle. Tama po. At talagang curious ako kung paano uunlad ng pagbabagong ito sa hinaharap. Nagdesisyon si Editor-in-Chief. I-feature natin ang kuwentong ito. At Walker, subukan mo magplano ng pagre-report. Curious ako kung paano nagpapakita ang pagbabagong ito sa Melbourne o Brisbane. Paglabas ko sa conference room, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Ang pagre-report na nagsimula sa simpleng kuryosidad ay naging isang makabuluhang kwento. Pagkatapos ng editorial meeting, bumalik ako sa desk ko at nakaramdam ako ng kaligayahan. Binuksan ko ang computer at nagsimulang magsulat ng artikulo. Nag-isip ako kung paano ko sisimulan ng kuwentong ito. Habang nagtatype sa keyboard, isa-isa kong inalala ang mga karanasan ko nitong mga nakaraang araw. Ang nakakagulat na tanawin na nasaksihan ko sa paliparan, ang tapat na testimony ni Eliza, ang nakakaantig na kuwento ni Catriona, ang konkretong data na ibinigay ni Olivia, at ang mga taong nagsasagawa nito. Habang nagsusulat ng artikulo, bigla akong na-curious.
Nangyayari lang ba ang pagbabagong ito sa Sydney? Paano sa ibang lungsod ng Australia? Nang tingnan ko ang kalendaryo sa gilid ng desk, may nakaplano akong biyahe sa Melbourne sa susunod na linggo. Mukhang makakapunta ako sa Melbourne Airport sa pagkakataong ito. At may mas malaking plano pa akong naiisip. Ang direktang pagbisita sa Pilipinas. Pagkatapos makipag-usap kay Editor-in-Chief, gusto kong hanapin ang ugat kung paano nabuo ang ganitong kakaibang kultura ng paglalakbay. Natapos ko ang pagsusulat ng artikulo at pinal na tinukoy ang pamagat. Ang tahimik na revolusyon, nagbabago sa Sydney. Ang pagsilang ng bagong kultura ng paglalakbay. Habang isinusulat ko ang huling talata, naisip ko, baka ang nasasaksihan natin ngayon ay ang sandali ng pagbubukas ng isang bagong kabanata sa kultura ng paglalakbay sa buong mundo. Nang tingnan ko ang labas ng bintana, napakaganda ng paglubog ng araw sa Sydney. Kapag naipublish ang artikulong ito bukas, maraming tao ang magbabasa nito. Ano kaya ang kanilang reaksyon? Ngunit isang bagay lang ang sigurado. Ang kuwentong ito ay lalampas sa pagiging isang artikulo at magbibigay ng bagong pananaw sa mga tao. Ang mensahe ng pag-asa na ang kahusayan at malasakit ay maaaring magkasabay, na ang maliit na pagbabago ng individual ay maaaring lumikha ng malaking pagbabago, at na ang magkaibang kultura ay maaaring magtagpo at makalikha ng mas magandang resulta. Ang paglubog ng araw sa Sydney ay nagkulay ginto sa puting layag ng Opera House. Tahimik kong isinara ang notebook ng pagre-report ng ilang araw. Ang nakatala doon ay hindi lang talaan ng pagkilos ng turista, kundi ang isang magandang sagot para sa maayos na pamumuhay ng tao. Nang una akong magsimula ng pagre-report, inilarawan ko sila bilang mga time traveler na nagmula sa hinaharap. Ngunit ang tunay na kahulugan nito ay naiintindihan ko na ngayon. Hindi sila gumamit ng magic para manipulahin ang oras. Pinahalagahan lang nila ang oras ng iba, gaya ng pagpapahalaga nila sa sarili nilang oras. Ang perpektong paghahanda at kaayusan na nakita ko sa paliparan nito ay isang tahimik na regalo upang hindi maghintay ang susunod na pumipila. Ang dahan-dahang paglilinis ng mesa ito ay isang hindi nakikitang love letter upang maging komportable ang susunod na uupo. Sa kaibuturan ng pagkilos na hinangaan namin dahil sa kahusayan, laging umaagos ang malasakit para sa iba. Kapag ang maliit na pagtitiis at pag-iingat na iyon ay nag-aisa, ang buong sistema ng lipunan ay nagiging mas magiliw at mainit. Balikan mo ang salita ng mga lokal na staff. Ang orihinal ay makikilala sa loob lamang ng 3 segundo. Ano ang 3 segundong iyon? Maaaring ito ang 3 segundo ng paglingon upang kumpirmahin kung may nakalimutan bago umalis. O maaaring ito ang 3 segundo ng pagyukod at pagsasabi ng salamat po sa staff na nadadaanan. At maaaring ito ang 3 segundo ng pag-ayos ng sariling bagahe upang bigyan ng espasyo ang susunod na tao. Ang pagkakaisa ng mga maikling 3 segundong iyon ang nakalampas sa hadlang ng wika, nakalampas sa hangganan, at nagpaantig sa puso ng mga tao rito sa Sydney. Hindi ito ipinilit na batas, kundi ang estetika na sinasabi sa pamamagitan ng likod. Ito ay mas malinaw na nagturo sa atin kaysa sa anumang aklat aralin. Ang integridad ay ang ginagawa mo kapag walang nakakakita. Ang tagong kapangyarihan na umaagos sa iyo habang pinapanood mo ang video na ito ay hindi isang espesyal na kakayahan. Ito ay ang pusong nagmamalasakit sa iba at ang ugali ng paglilinis ng kapaligiran na pinamulaklak mula noong bata ka. Ang pagkilos na ginagawa mo nang walang iniisip ay tumutulong sa trabaho ng iba, nagliligtas sa puso ng iba, at lumilikha ng isang tahimik na revolusyon sa isang lugar sa mundo. Ang himala na nangyari sa ilalim ng kalangitan ng Australia ay hindi isang pangyayari sa malayong bansa. Ito ay kumakalat bilang isang bagong alon ng kabaitan, maging sa iyong paglalakbay at sa iyong araw-araw na buhay. Kaya, ang paglalakbay ay hindi lang para tingnan ng tanawin, kundi isang kilos na nagpapakita ng kalagayan ng sariling puso sa lupain na iyon. Gaya ng kusang nag-aral ng Filipino ang mga staff ng paliparan ng Sydney. Ang magagandang gawa ay laging umaabot sa puso ng isang tao at nagbabalik bilang malaking pag-ibig. Handa na ba kayo para sa susunod na paglalakbay? Ang inyong bag ay tiyak na puno ng pasaporte, damit, at ang magiliw na 3 segundo na magbabago sa mundo. Sana'y magbigay ng kaunting liwanag ang kuwentong ito sa inyong bukas. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.